pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, kung bibili ka ng second hand na motor. Kapag walang plaka, ano yung dapat natin tandaan? Kasi ngayon, 2026 na. So, dapat kung bibili ka ng motor ngayon, bukod dun sa dokumento na original, dapat yung CR, yung OR kahit po Xerox yan. Kasi taon-taon naman napapalitan yan. Ngayon, yung deed of sale, mas maganda po, ipanotaryo na natin. So, kung hindi mo na may bebenta pa ulit yan, ipanotaryo mo na yan, kompletohin mo na po yan. So, dapat yan yung closed deed of sale, wag po yung open. Kasi ang open, alam naman natin na ang may pirma lang po dyan ay yung first owner. Yan po yung tinatawag na open deed of sale. Isa lang po yung may pirma, so yun lang yung natin gagamitin. Pero tandaan nyo na hindi po yan legit para sabihin na sa iyo na yung motor. Kasi nga po yan po ay naka-open at wala po yan proper na dokumento o hindi po yan nakanotaryo. Kaya ibig sabihin yan, hindi ikaw yung nagme-may-ari ng motor na nabili mo. Kaya mas maganda, masasuggest ko po, kung bibili ka ng motor, ipanotaryo mo na din naman yan. Okay? Mas maganda na yan, mas safe na yan, at kung dumating yung time naman yan, kung gusto mo ipalipat sa pangalan mo, is madali mo ipalipat sa pangalan mo. Tatandaan mo rin na kukuha ka dapat ng 2 valid IDs. Yung 2 valid IDs na gagamitin mo o hihingiin mo doon sa first owner, dapat po ito yung walang expiration. Halimbawa, SSS, wala po expiration yan. UMID, wala rin po expiration yan. Yan po mga kaibigan ang dapat nating kunin sa first owner. Mas maganda po yun na 2 valid IDs na wala expiration. Ngayon, kung nakabili ka na, wala tayong magagawa. Kailangan mo hanapin yung first owner. Kaya dapat lagi kami contact doon sa first owner. And then, yung pinaka-importante, dapat meron siyang plaka ngayon. Kasi kung walang plaka yan, napakahirap pong kumuha ng bagong plaka, especially 2018 pataas yan. Kung 2018 pataas yan at kulang yung requirements mo, hindi mo makukuha yung plaka mo. Kasi yung 2018, kukunin mo yan sa regional at kukunin mo rin yan doon sa kasa. Depende po yan kung saan man yan. O pwedeng sa kasa, pwedeng sa regional. Pero kung 2017 pababa, makukuha mo yan sa mga caravan o sa mga district office. Medyo maluwag ng konti yan doon sa mga caravan o sa mga district office. Kasi minsan, may mga district office na nagbibigay kahit kulang yung requirements mo, kahit ORCR lang, tapos ID lang ng may-ari o authorization letter, nagbibigay naman sila. Kaya, may papayo ko po sa inyo sa mga bibili ng motor ngayon, siguraduhin nyo na may plaka, original yung CR, yung OR, may deed of sale, may ID ng first owner na hindi po na-expired. Okay? Lagi nyo tatandaan yan. Para po sa bandang huli, hindi tayo magsisi kasi napakahirap po magpa-transfer of ownership. Ang hirap din kumuha po ng bagong plaka. Okay? Sana nakatulong ulit yung video na to. Maraming salamat. Bye! Thank you.